Hello everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel Inspired by Shell. So ayan, kamusta po kayo? Kamusta po kayong lahat? At ngayon lang po talaga ako nakapag-upload ng long form videos to my channel, and lahat po kasi in-upload ko is always short video, no? So kasi wala po masyado akong time mag-edit, and ayan, ngayon lang po talaga ako nakapag-upload ng mga long form video. So today's video guys is I'm going to share you my journey as a confirmed menopause at the age of 42 years old. So ayan guys, for me it's so hindi naman ako na shock guys, but hindi ko talaga alam na nandun na pala ako sa point na na-confirm na I'm here at the menopause stage, no, at the age of 42. So ayan guys, sa mga gusto ko lang i-share yung video na to guys, no, baka kasi isa ka rin sa mga naka-experience nito at nararamdaman mo rin to sa sarili mo na mga bagay na ito guys, no, kasi lahat naman tayo ng mga babae is mapupunta rin naman tayo dito. So ayan guys, hindi lang natin alam na kung ilang taon tayo. So, ayan guys, this gusto ko i-share sa inyo guys, yung una kong nararamdaman o yung una kong na-feel bago po ako na-confirm o bago po nagsabi yung aking doctor na talagang nasa menopause na nga ako. So, ayan guys, yung at the age, ito is storytelling na lang tayo, no? So, ayan, walang halong edit ito guys, no? Hindi na po ako mag-edit, no? So, ayan, mag-story time muna ako guys, bago po ako napunta sa menopause, is dumaan talaga ako sa perimenopause at the age of around 39 years old. So, doon talaga ako nakaramdam ng mga pagbabago sa akin guys, yung during my 39 years old. Yung naramdaman ko yung aking, lalo na yung aking menstruation, doon talaga ako nagulat kasi as in regular period po talaga ako guys, as in regular po talaga yung dumadating yung menstruation ko, and then one time umiiba na talaga siya. So ito yung una-una kong na-experience guys sa aking menstruation. Yung isang buwan po yung aking menstruation, at dumadating po siya ng 2 beses sa isang buwan. 2 beses po siya dumating sa isang buwan. And then, pagkatapos nun guys, after a year niyan guys, na ganun yung nangyari sa akin. And pagka next year, tumutong ako ng 40 years old. Nung tumutong na ako guys ng 40 years old, nag-iba na naman yung aking menstruation. Naging every 2 months na naman siya dumadating. So, dumating yung aking menstruation for this example, for this January. Dumating po siya ng this January. And January, February, March. Hindi na naman po siya dumating. Or every 1 month na lang siya dumadating, and then mag-i-skip na naman siya ng 2 months. Yun po yung aking menopause transition. Yung aking menstruation transition, no? Every 2 months, maglalapse po ako every 2 months, hindi na naman po siya darating. Hanggang pakunti na po yung aking dugo, yung aking menstruation. And the next year, guys, doon ko naman naramdaman at the age of 41 na talagang, oh my God, parang mahaba na talaga siya. Umabot na talaga siya ng 6 months. Hindi na talaga siya dumadating, no? And anong una, dumating pa siya ng 3 months. After 3 months, dumating pa siya. And then, pawala talaga yung aking menstruation. Na ano ko talaga yan guys, na experience ko yan. And then, tumungtong na nga ako at age of 42, na 1 year na talaga. 1 year na talaga akong walang menstruation. Hanggang ngayon, I'm going to magpo-43 na po ako nitong December, and totally
1 year completely, almost 2 years na rin po ako na hindi nag-menstruation. Last menstruation po na aking na experience is nung at the age of 41. At nung January lang po. Yes, 1 month lang po siya dumating, and then nawala na po talaga siya totally within. Until now, hindi na po talaga ako dinadatnan. And then, dahil nga parang kinabahan ako guys, parang hindi ko talaga, nakailang check up na rin po ako sa doktor. Yun nga, the last check up na sinabi ng doktor ko is pupunta na ako ng OB-GYN. So, pumunta na nga ako ng OB-GYN guys, and yun, doon po ako na tawag nito, Trans-V. Ayan, ginawan po ako ng Trans-V. And then, tawag nito, ultrasound. Ayan, ginawan din ako ng ultrasound at ultrasounds Trans-V para makita talaga kung normal naman talaga yung aking matres, or hindi ko alam, basta yung ating dyan, ovary, na matres natin dyan. Bakit nga hindi nga talaga ako nagsacycle? Yun nga. At ayan, thank you Lord, kasi nga normal naman lahat po yung aking normal naman po yung lahat ng aking ultrasound at Trans-V. At okay naman po lahat ng results ko. At yun po. Pagkatapos nun guys, syempre, ang pinaka ko guys is, ito pa yung na-experience ko guys, na pagka nawala na po na ako ng menstruation, at ito pa rin yung na-experience ko guys, is yung aking yung aking BP or blood pressure guys, no, talagang nagpa-fluctuate na rin po siya, no. Merong tumataas, merong bumaba, at umaabot ako ng 160, at yung aking sugar guys is ganoon din, parang nasa peri-diabetic ka na rin, no. Talagang ang hirap i-balance talaga guys. Yung aking nararamdaman ngayon guys is sobrang hirap mag-balance, no, sa aking katawan, para at least ma-stop natin yung mga hindi natin alam na mga inasahang mga diba, sa ating katawan. Maging self-care at saka healthy po tayo. So ayun na nga guys, no, yun po yung aking mga na-experience guys. And lastly, itong last check-up na to guys, kasi nga nag-antay pa ako ng appointment ko. So this week that I have an appointment to doctor, and they said na talagang I on my menopausal stage, no. Bago po yan guys, and ayan, yan nga sabi ng doktor na nasa menopause na daw ako. And ito lang po yung kanyang pinayo sa akin guys, na pag nag-gain weight ako guys, pag nag-gain weight ka guys, you must careful to your diet, and always drink calcium and vitamin D, and ayan, lahat ng mga supplements guys, kailangan ko uminom, no, para kasi nga sa ating katawan, mostly your calcium. Ayan, sabi ng doktor, mag-inom ka naman ng calcium, kasi nga yung pag wala ka na daw yung estrogen sa inyong katawan guys, is magiging marupok ang yung mga buto. So ayan, pero hindi naman marami naka-experience guys na bata pa na na-diagnose na ng menopause. So ayan guys, kung gusto niyo pong ibang mga experience at gusto niyo rin pong magtanong diyan guys, mag-comment po kayo diyan sa baba, no, kung ano pang gusto niyo malaman, mag-comment lang kayo diyan sa baba guys, at sasagutin ko yan, at magbibigay pa po ako ng part 2 na video na to guys, no, sa mga na-experience ko pa, at about my ang aking mga inheritance, no, kung bakit ako naka-experience na at the age of 42 ay nasa menopause na po ako. So ayan guys, mag-comment rin po kayo dyan, ako naka-experience din po kayo, at umabot din po kayo sa video na ito guys. Please do subscribe and like and comment down below, para alam ko rin po yung mga na-experience nyo, at baka meron din po kayong maibigay na mga tips, no, sa ating mga kababaihan like me na maagang nag-menopause. So ayan, thank you so much, and all to my subscriber, thank you so much, and please keep supporting me here guys, at
Marami pa tayong mga videos and vlogs na gagawin dito sa ating YouTube channel. Thank you everyone and have a good day and see you to my part 2 video guys at ibibigay ko ang mga iba pang experience na aking nararamdaman. Thank you so much and God bless everyone. Bye!